Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na upang sama-samang sambahin at papurihan ang ating Panginoon. Nananabik ba ang ating mga puso para sa ating Diyos? Amen! Kung kayo bigyan na po natin ng malakas na palakpak ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah! Tunay ngang kakaiba yung excitement na dumako sa sanctuaryo ng Panginoon upang siya ay katagpuin. Amen? And as we declare the name and glory of our Lord to encounter us and to speak to us, let's set our heart na ang Diyos ang ating naisin at ang Diyos ang ating ibigin. Hallelujah! Let's praise the Lord. Ako'y nasasabik sa iyong pagdating, sa iyong salita'y ako'y nakikinig. Di mawawalayan ng ilawan pagkat puso ay nakahanda. Kagalakan mo na ako'y mapalapit sa'yo, pagkat ikaw ang naisin, ika'y ibigin, ikaw ang naisin ng puso't isipan. Ako'y nasasabik sa muling pagdating, ang iyong salita ay aking dadalhin. Di mawawalan ng ilang pagkat puso ay nakahanda. Kagalakan mo na ako'y mapalapit sa'yo, pagkat ikaw ang naisin, ikaw ibigin, ikaw ang naisin ng puso't ika'y pag-ibig. Pinakita sa krus, ang iyong dugo'y tumigil. Ikaw ay pag-ibig. Binigay ang lahat upang ako'y luminis. Ikaw ay pag-ibig. Pinakita sa krus, ang iyong dugo'y tumigil. Ikaw ay pag-ibig. Binigay ang lahat upang ako'y luminis. Pagkat ikaw ang naisin, ikaw ibigin, ikaw ang naisin ng
Kaya't salamat, Panginoon, maging ang maghayag ng iyong banal na salita ng aming Reverend Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng kalakasan, karunungan sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Itago mo sa iyong krus, Panginoon, upang sa kanyang pagpapahayag ay maging maunawaan namin ito, Panginoon. Kaya't salamat, balutan mo nga ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawain ito mula simulang matapos at patuloy na sinasawatan namin ang gawa ng kaaway, mga disturbances sa paligid namin, out in Jesus' name, malayong kaisipan, out in Jesus' name, maging walang interes sa pagkikinig ng iyong banal na salita, out in Jesus' name, sapagkat pag-aari na ng Panginoong Isus lamang. Patuloy na tinataas din namin ang pangalang Isus lamang ang may taas sa umagang ito at kami ang may baba. Salamat, Panginoon, sa umagang ito ay pinagtatagumpay mo na at signs and wonder and miracle after preaching your word, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng ang Panginoong Isus. Amen and amen. Hallelujah! Ang lahat ng nananabik ang puso para sa ating Panginoon, ibigay mo ang todong pagsamba sa Kanya. Sama-sama nating itatanghal, pupurihin at ihahayag ang ating Panginoon. Hallelujah! Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming kublihanan, kanungan. Sa iyo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming kublihanan, kalungan. Sa iyo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Sa oras ng kaguluhan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kalungkutan, tuwing may pangangailangan, tuwing may pangangailangan, at nasa gitna ng panganib, walang ibang hatawagin, walang ibang hahanapin, pagkat ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming kublihanan, kalungan. Sa iyo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Sa oras ng kaguluhan, sa oras ng kaguluhan, sa panahon ng kalungkutan, tuwing may pangangailangan, at nasa gitna ng panganib, walang ibang tatawagin, walang ibang hahanapin, pagkat ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Jesus, ikaw ang aming sandigan, aming kublihanan, kalungan. Sa iyo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Let the people sing. Jesus, ikaw ang aming sandigan.
sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Minsan pa, Jesus, ikaw ang aming sandigan. Aming putihan at kalungan, sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Ayon po sa Psalm 145, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ng magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Hallelujah! Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Ihahayag ang kadakilaan ng Diyos ko, Hari. Hindi ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Aking ihahayag ang kadakilaan ng Diyos ko't Hari. Hindi ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, ihahayag, ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus.
sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay aking papupulihan. Mga ginawa mo'y ihahayag sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay aking papupulihan. Mga ginawa mo'y ihahayag sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay aking papupulihan. Ikaw ay aking papupulihan. Ikaw ay aking papupulihan. Ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo. Let the people say, ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, ihahayag, ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, hallelujah, purihin ka. Aking ihahayag, pupurihin ka, Jesus. Hallelujah, God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabanalan, kabutihan at katapatan sa aming mga buhay, O God. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo po kaming pinupuno at hindi pinababayaan. Dakila ka, O Diyos! Dakila ang iyong pag-ibig at ang iyong ngalan, O God. Kaya nararapat lamang na ikaw ay aming ihayag. Maaari po ba natin minsan pang awitin? Ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan
Once again, let us give a best clap offering of praise to our God. Yan. Yan na po ba yung pinaka-the best clap offering of praise sa ating Panginoon? Hallelujah! So this morning, I would like to share with you, let us open our Bible. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Hebrew. In Hebrew chapter 12, verse 2. Hebrew chapter 12, verse 2 and 4. Hebrew chapter 12, verse 2. I would like to read it in Tagalog. Hebrew chapter 12, verse 2 up to 4. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Verse 4, hindi pa umahantong sa pagdalak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. So God blessed the reading of His Word. So this morning I would like to share with you the author of our faith. Yung nagpasimula ng ating panampalataya. So look unto Jesus. Why we need to look unto Jesus? Bakit kailangan po tayong tumingin kay Jesus? Kailangan nating ituon yung ating paningin. Why we need to look unto Jesus? Next question, what are the reason why many people are so disturbed in life? What are the reason why many people are so disturbed in their life? Bakit maraming tao ang talagang patuloy na nadidisturb or nadidistract sa kanilang pananampalataya sa Diyos? Yan. So, a lot of reason why people are so distracted. Right? Maraming tao na kung saan talagang sa buhay na ito na ginagalawan po natin ay talagang ang tao very disturbed. Mentally, emotionally, and even physically. We get so tired. Masyado tayong napapagod sa buhay na ito. Amen po ba? And I would like to share with you the two example in the Bible on how people, kung ano ang mga tao ay talagang when they look sa mga bagay na kung saan sa buhay. When they look after what are the felt need. The felt need. Pag sinabing felt need, ito yung kailangan ng tao. Okay. So, in Numbers chapter 21, verse beginning verse 1. Let's take a look at it. Tingnan po natin kung ano ang naging bunga ng mga tao na kung saan when they look after doon sa mga
kailangan ng tao. Numbers chapter 21, verse 1. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na ang, sorry. Leviticus po ito. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring Kananeo sa timog na magdaraan sa Atarim, ang mga Israelita, sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan, kaya nga ang mga Israelita ay gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa iyo. Dininig naman sila ni Yahweh, kaya nang mabiyag nila ang mga Kananeo, ay winasak nga nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Horma ang lugar na iyon. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Tingnan niyo po nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadalan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moses. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moses para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moses. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi namamatay. So tingnan po ninyo, yung buhay ng tao when the Israelite, nang ang mga Israelita ay alisin ng Diyos doon sa pagkalipin sa kasalanan. So mula doon sa pagiging slave, then God redeemed them. Nang sila ay makalaya, nagtagumpay sila sa lahat ng kanilang mga kaaway. They have victory over their enemies. Nagtagumpay sila. Pero after that, when their journey of life became, yung pasikot-sikot, talagang long journey. Tandaan po ninyo sa buhay po natin, minsan kababagutan natin ang buhay natin. Tama? Dahil sa haba ng pasikot-sikot na pamumuhay, napapagod tayo. Nagsasawa tayo sa buhay natin. We are so, we became very, talagang impatient. Masyado tayong nagiging, nawawala na yung pagiging pasensyoso sa ating buhay. So we are doing anything that we need to survive. But take note, when they became reclamites, you know reclamites? Mga naging reklamador. They became a reclamites.
they always murmur to God and Moses, Moses, why? What have you done? Bakit ganito? Anong nangyari? Yan. When God saw these people are murmuring, nagmumurmur na sila, nagrereklamo na sila doon sa ginawa ng Diyos na paggalis sa kanila sa Ehipto. Mga kapatid, we don't need to murmur before God because of what is happening, what are happening. Kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon. We need to be patient. Kailangan tayo maging pasensyoso and we need to look to the will of God. Tumingin po tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Tingnan po ninyo, when they became, they murmur before God and before Moses, God brought serpent to them. Nagpadala ng ahas, makamandag. Lahat ng mga nagreklamo sa buhay, bakit ganito, ganyan. Pinagtutuklaw sila ng ahas. And after they were beaten by the snake, the serpent, they pray and humble down before the Lord. Nagkasala kami, sabi nila. Nanalangin sila sa Diyos. At pagkatapos nilang manalangin, sabi ng Panginoon, God said, gumawa ka ng, you know the mercury sign? Mercury drug. If you know the logo, Mercury, the pole, yung tungkod na ganon at nakaikot yung ahas. Yan. That was the first sign God asked Moses to do it. Everyone who look upon that snake at the pole, they will be healed. Lahat ng titingin dyan sa ahas na yan, yung ahas na gagawin mo na nandun sa tungkod, lahat ng titingin dyan ay magsisigaling. So this was symbolizes Christ at the cross. Everyone who look upon the Lord at the cross, and that is Jesus Christ, will be healed. Amen? And one thing more, I want you to share this example. Peter. When Peter walked on the water, si Peter ay naglakad doon sa ibabaw ng tubig. In Matthew chapter 14, beginning Matthew chapter 14, beginning verse 29 to 30. When Peter told Jesus, nakita ni Peter naglalakad sa ibabaw ng tubig si Jesus. Sabi niya, Panginoon, pwede mo ba akong makapunta diyan? Kasi naglalakad si Jesus Christ sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus Christ, halika. Halika rito. Come on! So Peter got down out of the boat. Bumaba siya dun sa bangka. At nung siya ay bumaba sa bangka, nagsimula siyang maglakad. At habang siya ay naglalakad, nakatingin siya kay Christ. Tignan po ninyo itong itong mga example na ito in the Bible, in the Old Testament and in New Testament. When Peter started to walk, he looked at Jesus. Nakatingin siya kay Jesus. At siya ay tuloy-tuloy na nakakalakad sa ibabaw ng tubig. But after that, when the wind blows,
Nagsimulang lumakas yung hangin. Nagsimulang magkaroon ng alon. When the wind blows and the water, the still water became wavy. Then Peter, in verse 30, but when he noticed the strong wind, nung mapansin niya na napakalakas na yung hangin, he was frightened, natakot na. Sometimes we are being frightened because of what are happening around our life. Sa buhay natin, nasishake, nararatel, shake, rattle, and roll. Nasishake tayo, nararatel tayo sa buhay natin. At the same time, hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Then, our focus to God, unti-unting nalilihis dun sa mga bagay sa buhay. What was happened? What is the effect? Nang magsimulang ma-out of focus, Peter became out of focus to Jesus. But when he noticed the strong wind, he was frightened as he began to sink. When we started to be frightened and stop looking to God, then we will start to sink. Unti-unti tayong lulubog. Amen po ba? Tignan po ninyo. When we look to the Word, kapag tayo ay tumingin sa sanlibutan, pakinggan niyo pong maigi. Pag nagsimula tayong tumingin sa sanlibutan, you will be distracted. Kapag sinimula mong tumingin sa paligid, kasi bakit? Napakaraming temptation. A lot of temptation. Sa paligid natin, subukan mong tumingin sa cellphone. Browse every day. Then you will be distracted. You will become out of focus to God and to His will. Ma-out of focus tayo doon. And at the same time, madidisturb na tayo. We will be, magsisimula na tayong mag-sink. Okay? First, when we look to the Word, you will be disturbed. Madidisturb tayo. Madidistract tayo. You will be distracted. Next, when you look to other people, you will be discouraged. Madi-discourage tayo kapag tumingin ka sa kapwa mo. Amen po ba? Kapag tumingin kayo sa akin, when you look at me, you will be discouraged. Nobody is perfect. Walang perpekto. Walang perpekto. Nobody is perfect. We are all imperfect. Kapag ikaw ay nagsimulang tumingin sa tao, marami kang makikitang imperfection to each and every one of us. Right? Tama po ba? Makikita mo lahat ng kahinaan at tayo po ay madi-discourage. So kanina, sa sanlibutan, kapag tumingin tayo doon, we will be distracted. Tandaan po natin. Pangalawa, kapag sa tao tayo tumingin, we will be discouraged. And next, when you look to yourself, you will be deprived. Pag tinignan mo yung sarili mo, madideprive po tayo, talagang babagsak tayo. Amen po ba? So do not look sa ating mga sarili. Sasabihin natin, naku, kawawa naman ako. Pity as I am. Kawawa naman ako. Sasabihin mo sa sarili mo, oo nga, kawawa ka.
Kaya nga pipilitin mo na magsumikap. Pero ang totoo niyan, distracted ka na, discouraged ka na, then, deprived pa yung buhay natin. So these are the things katulad nito. In the Old Testament, when the people started to look at the Word, nung makita nila na parang, ano ba to? We are in the wilderness. They are in the wilderness. Sabi niya, Moses, what have you done? Anong ginawa mo? Inalis mo kami sa Egypt para kami patayin? They were distracted. Kaya nga doon makikita natin yung result. Yung result kapag tayo ay patuloy na tumingin sa mga bagay na kung saan hindi dapat natin tignan. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, when we look of those things, we will be disturbed. Madidisturb po tayo sa buhay natin. Mentally, emotionally, and even physically. At pupunta na yan sa spiritual. Kaya doon magsisimula ng lumayo sa Diyos. So what is important? When we look to Jesus, ano ang mahalaga? Why we need to look to Jesus? Bakit kailangan nating tumingin kay Jesus? Tingnan natin. When we look to Jesus, kapag ka tayo ay nanatiling nakatuon, sabi ni Christ doon sa Hebrew chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tingnan natin, hanggang 4. Basahin po natin. Hebrew chapter 12 verse 2 hanggang 4. Fixing our attention on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith, who in view of the joy set before him, endured the cross, disregarding its shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, think about the one who endured such hostility from sinners, so that you may not become tired and give up. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Tingnan po ninyo when we look unto Jesus, we have the assurance. Assurance of what? Kapag tayo ay nagsimulang tumingin kay Jesus, ano ang katibayan? Ano ang katiyakan? What is our assurance? Assurance of what? Number 1, forgiveness of sin. Ito po yung katibayan kapag nagsimula kang tumingin kay Jesus. Kapag tumingin ka sa tao, makasalanan yan. Lalo ka lang magkakasala. Amen po ba? When you look to people, we are all sinners. You will become more sin. Lalo ka lang gagawa ng kasalanan kapag tumingin ka ng tumingin sa tao, sa kapwa mo. Pero when we look to Jesus, we have the assurance that we are forgiven. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga kapag tinignan po natin, dun sa verse 3, I think. Tingnan natin, sa Hebrew chapter 12, verse 3. Think about the one who endured such hostility. Verse 4, I think. Okay. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Tignan po ninyo. Yung sinasabi rito, yung dugo na dumanak sa katawan ng ating Panginoon mula ulo hanggang talampakan, yung tumigis na dugo,
Yun yung naglinis ng ating mga kasalanan. Ngayon, alam nyo ba ngayon, mahal na araw ngayon, inaalala, we remembered, today is, next week is Lenten season. So, next week, right? Next week is Lenten season. We are remembering what was Jesus Christ have done at the cross. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, we have the assurance, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nilinis ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, Romans chapter 3 verse 23, the Bible tells us no one is righteous. Ayan o, since all have sinned and continue to fall short of God's glory. Lahat tayo ay nagkasala. Sino rito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Sino po sa inyo ang walang kasalanan? Who among you are righteous? No sin. Sino sa inyo ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Ako lang? Lahat tayo makasalanan. Kaya nga, because of what Christ has done at the cross, the shedding of His blood, we are forgiven. So tingnan natin, 6:23. 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in union with the Messiah, Jesus our Lord. Tingnan po ninyo, when we are forgiven, we have the assurance na tayo ay talagang meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga dito makikita natin dito, mamamatay ang sinumang mananatili sa kasalanan. Kaya nga tingnan po ninyo yung mga nagrereklamo doon sa kwento, doon sa sa lumang tipan, when the snake bite them because of being reclamites, yung pagiging reklamador, pinagtutuklaw sila and they died. Lahat namatay. Kaya nga, ang taong nananatili sa kasalanan, hindi tumitingin kay Christ, you will die. But because when we look to Jesus, that He died on the cross, yung blood, we are being washed by the blood of Jesus Christ. Our sin are forgiven. Amen? Do you believe in that? So this is our assurance. There is forgiveness of sin. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinatawad ka na. You are forgiven. Di ba? Once you believe Jesus Christ, once you look to Jesus, you are forgiven. Amen? Tandaan po ninyo kapag ikaw ay nagsimulang tumingin kay Jesus. Hindi sa hindi sa ribulto Natitignan mo yung ribulto ni Kristo, hindi. You believe by faith that Jesus died at the cross. Amen po ba? So dapat ma-assure natin ito mga kapatid. Matiyak natin that we need to look to Jesus. Kay Kristo lang tayo titingin. Lahat ng kasalanan natin mapapatawad. This is our assurance when we look to Jesus. Number 2, you will find joy, peace, love, hope, and rest. You will find joy, peace, love, and hope and rest. Makakasumpong tayo nito. Amen po ba? Kaya nga, while we are looking unto Jesus, miracle after miracle, God will do.
Amen? When Peter was looking unto Jesus, he is walking above the water. Siya ay nakakalakad. So miracle after miracle, maraming gagawing himala ang Panginoon sa buhay mo. Gusto mo po bang gumawa ng himala ang Lord sa iyo? Amen? Gusto po ba natin na maranasan yung joy? Tandaan natin, you cannot find joy in money. You cannot find joy in the world of fame. You cannot find joy dito sa cellphone na kung saan manood ka ng manood. You cannot find peace. Lagi kang bagabag. Amen? Hindi mo makikita yon. At hindi mo rin makikita yung pag-ibig, yung totoong pag-ibig. Why? Minsan ang tao naghahanap ng pag-ibig. Yung magmamahal sa kanya ng totoo. Pero no one can love you true. Walang pwedeng magmahal sa iyo ng totoo, maliban yan makakilala kay Kristo. Amen po ba? Kaya yung mga kabataan, all the youth, the young people, do not look partner without Jesus Christ. Huwag kang hahanap ng partner na wala si Kristo, ha? Kasi hindi yan magmamahal sa iyo ng totoo. Amen? Kaya mapalad kayo kapag ka si Kristo. You are blessed because your partner, she looks unto Jesus. Amen? Because you will find true love. Only God, because God is love. 1 John chapter 4, verse 4, I think. Ano sabi nun? Everyone who knows God, He love. Okay? 1 John chapter 4. Tingnan natin. Ayan. Verse 8. Ayan. Verse 8. John chapter 4, verse 8. Verse 8. Okay? The person who doesn't love does not know God because God is love. Tingnan ninyo, ang taong hindi nakakakilala sa Diyos, he does not know God, he does not know Jesus, he does not look to Jesus, does not have love. Diba? Kaya huwag kayong hahanap ng partner na wala si Kristo. Okay? Can you please raise your hand, all the youth here? Youth. Yan. Oh, youth. Taas ang kamay. Yan. Oh. Yung mga kabataan. So lahat kayo, find or do not look for your partner without Christ. But when we look unto Jesus, you will find peace, joy, love, hope, and rest. Okay? Merong kapayapaan. Kaya nga, tignan po ninyo yung sinasabi doon sa sa Hebrew chapter 12, verse 4. Marami ang pagod na pagod. Pero tandaan po ninyo, verse 3, I think. Tignan ninyo, think about the one who endured such hostility from sinners so that you may not become tired and give up. When we look unto Jesus, you will never give up. When you look unto Jesus, kapag ikaw ay tumingin kay Kristo, you will never get tired. Hindi ka mapapagod sa buhay. Why? Because Jesus overcome. Look at this, the hostility of people. Right? Kaya nga, kapag tumingin ka kay Kristo, hindi ka mapapagod eh. You know what? Yesterday, I have no sleep. Wala akong tulog. Kailan po ba ako pumunta sa inyo? Friday, no, Sister? Friday,
I went to Sister Faye, Brother Jimmy, and Brother Jimmy's house. So I get the IBC tank. Yung IBC tank, kinuha ko sa bahay nila. Dalawa po yun. Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay po nila dahil they gave the love gift for the church in DRT Bulacan. So tingnan po ninyo. Kinuha ko yon. Dinala ko po sa DRT kahapon. Umalis ako sa bahay, 4:00 ng madaling araw. Wala pa akong tulog, 2 o'clock. Kasi Friday night, I counsel one person na talagang nag-open siya ng kanyang life, ng kanyang problem. So I counsel this person. Inabot ako ng 2 o'clock. 2 o'clock 2 o'clock na madaling araw, kinausap ko siya. So 4 o'clock, I went to MOA to pick up Sister Joy at the Hotel 101 in MOA. So pinick up ko siya ron ng 4:00, umalis ako 4:30 ng madaling araw, sinundo ko siya doon. Then, pagbalik sa bahay, kinuha ko yung IBC tank sa bahay, dinala ko sa DRT Bulacan. Nakauwi ako dito kaninang 12:00 ng madaling araw. Pero yun, wala akong tulog ng Friday. I have no sleep. Friday, then kaninang madaling araw, 12 o'clock, I arrived at the house at 12 o'clock in the morning. So, I never get tired. Why? Because I look unto Jesus. Amen? Jesus is my strength. Philippians chapter 4, verse 13. Habang ikaw ay nakatingin kay Kristo, you will never get tired. Hindi ka mapapagod. Why? Because Jesus is our strength. Amen? Jesus never give up. Jesus never get tired while He was carrying the cross. Hindi siya napagod. Biro nyo, napakabigat ng cross na yon na binuhat niya. Ang layo, mula dun sa Jerusalem papuntang Golgotha. He carried the cross. He never get tired. He never give up. So when you look to Jesus, you will also never give up in life. And you will never get tired. No matter what, no matter how difficult life is, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ka mapapagod. Dahil nakatingin ka kay Kristo na hindi napagod at hindi nag-give up sa buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, you will find joy, peace sa buhay natin. And look at me. Because I look to Jesus. And I'm very excited this coming camp, 7th Leadership Camp, nagaganapin natin this Thursday. Amen? Kaya nga, God is doing miracle. Miracle after miracle. So while we are looking unto Jesus, you will walk above the water. Amen. You will not get sick. Hindi ka lulubog. Hindi ka lulubog sa utang, hindi ka lulubog sa problema, hindi ka lulubog sa anumang kapaguran ng buhay. If you look unto Jesus, you will walk above the problem. You will walk above anything what are happening sa buhay natin. Amen po ba? Miracle after miracle. Gusto po ba natin ng mga miracle sa buhay natin? Tingin kayo kay Christ. Kay Kristo tayo mag-focus. Amen po ba? And lastly, number 3. You will find the true way of life.
you will find the true way of life. Yung daan ng totoong buhay. John 10:10. Jesus said, anong sabi ni Christ sa John chapter 10, verse 10? Sinabi ni Kristo, naparito ako upang kayo'y bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Maraming tao hinahanap ang buhay na ganap sa material na bagay. Maraming tao hinahanap ang buhay na ganap at masayang buhay doon sa mga achievement natin. But you will not find that. Hindi mo makikita yon. You will find the true way of life only in Jesus Christ. Bakit? John 14:6. Sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. So sinabi ni Christ, if you want true life, yung totoong buhay, look unto Jesus. Amen po ba? Gusto mo magkaroon ng totoong buhay, masayang buhay, ganap na buhay, steady life, established life, look unto Jesus. Hindi natin kayang i-establish ang buhay natin dito sa lupa. Tandaan natin yan, mayanig yan. Pero everyone who look unto Jesus, mananatiling matibay yan. Amen po ba? Mananatiling matatag yan. Mananatiling may pag-asa. Lahat ng tumitingin kay Christ. Kaya nga tingnan po ninyo yung verse 4, yung sinasabi sa verse 4 ng Hebrew chapter 12, verse 4. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Itong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kapag tumingin tayo sa Kanya, you will have the true way of life. Sabi ng John 11 verse 25, I am the resurrection, I am the life and resurrection. So Jesus told her, I am the resurrection and the life. The person who believes in me, even though he dies, will live. Mga kapatid, sabi ni Kristo, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang nananalig sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Mga kapatid, there is life after death. If you want to have the true way of life, you will find through Jesus Christ. Kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na buhay. Dito sa lupa, pansamantala yan. This is not permanent life, but if you want a true way of life, you will look to Jesus because He is the author of true life. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, tingnan po ninyo. When we look unto Jesus, He is the perfecter. He is the author of our faith. Amen po ba? Siya yung nagpasimula ng pananampalataya, siya rin yung nagwawakas, magwawakas. Kaya nga kung papansinin natin sa verse 2, basahin natin yung verse 2. Look at this. In verse 2, Hebrew chapter 12, verse 2, fixing our attention. We need to fix our attention to Jesus Christ because He is the author and perfecter. He is the pioneer of the faith. In view of the joy set before Him, endured the cross, disregarding its shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. He is already in heaven. And no one can come to the Father except through Jesus Christ. Hindi tayo mapupunta sa langit. Okay? Ngayon, marami naniniwala ngayon.
ngayon ay araw ng palaspas. Okay? Parang nakita ko may dalang palaspas yung mga kabataan. Gusto kong ipaliwanag sa inyo to. Many believes that when they have this piece of leaves of coconut leaves, then they have a design, they believe that this is swerte. They believe that this will remove all evil spirit, na mawawala yung mga masamang espiritu. They believe that blessing will come. That is not the true blessing. That is not the true. Yung magpalayas ng mga masamang espiritu, hindi. Hindi ka rin tatamaan daw ng kidlat. Kasi nga, korting kidlat yan. Mga kapatid, only through Jesus Christ. In the name of Jesus, there is power. If you have Christ in your heart, if you believe Christ, then we have all the blessing you want in your life. Amen? Gusto mo ng buhay na tapa, na totoo? Yung totoong buhay, you will find it in Jesus Christ. Hindi mo makukuha yan sa dahon na yan. Dahon lang yan. Subukan mo sunugin niya, masusunog yan. Pero si Christ, kailanman na hindi masusunog. If you believe Jesus Christ. Amen? Alam niyo po ba na ito ay katotohanan ng Biblia? Tingnan po ninyo sa lumang tipan. Everyone who believes, who look doon sa sinabi ng Panginoon, the sign of yung serpent, sabi doon sa Deuteronomy, Numbers 21, verse 8 and 9. Look at this. Numbers 21, verse 8 and 9. Tingnan ninyo Then the Lord instructed Moses, pakinggan nyo maigi. Then the Lord instructed Moses, make a poisonous serpent out of brass and fasten into it to a pole. Yung pole that symbolizes the cross. Sa Old Testament yan. Sumisimbolo yan dun sa cross ng ating Panginoon. Anyone who is beaten and who look at it will live. Tingnan nyo maigi Verse 9. So Moses made a bronze serpent and fastened it to a pole. If a person who have been beaten by a poisonous serpent look to the serpent, he live, mabubuhay. So this in the Old Testament, that was the symbolism of the cross. Yung cross ng ating Panginoong Jesucristo na si Kristo ay nabayubay. Everyone who looks at Him will never die. You will never die. Lahat ng tumingin kay Kristo na kung saan that He died on the cross, you will never die. Amen po ba? You will be blessed. Amen? Mapagpapala ka. Tandaan natin, I want you to know this. Because many people are disturbed of what was happening around the world. And today is araw ng palaspas, Palm Sunday. So many people, they don't understand what is the meaning of Palm Sunday. The Palm Sunday, this was what happened when Jesus arrived at Jerusalem. They praised God. They praised God. They lay a leaves of palm while Jesus was entering at the door of Jerusalem. They believe, they praise God. So if you want to praise God, believe Jesus Christ. Have way in your heart. Hayaan mong buksan mo yung pintuan ng puso mo, si Christ ang maghari. Look unto Jesus sa buhay mo.
At hayaan mong sa oras na ito, patuloy mo siyang purihin. Tumingin ka kay Kristo. Ulitin ko ulit. Ano yung tatlong yon? When we look unto Jesus, number 1, kapag tayo ay tumingin kay Kristo, pakita natin na. Number 1, ito yung assurance ha. Number 1, forgiveness to our sin. Totoong tayo po'y pinatawad. Pakinggan niyo po maigi. All our sin in the past, present, and sin in the future. Tandaan natin, hindi pa tayo perpekto. Magkakasala pa tayo. But praise the Lord, we are forgiven. Amen? These are the assurance. So when you believe Jesus Christ, you will never die. You will be forgiven. When sin is present, you will die. But praise God, we have the assurance. We believe in Jesus Christ. We look unto Jesus. We will live. Okay? Next, number 2, we will find joy, peace, love, hope, and rest when we look unto Jesus. And number 3, we will find the true way of life. Totoong buhay. Gusto mo magkaroon ng totoong buhay? You will find it through Jesus Christ alone. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Hindi ka kayang iligtas niyan sa kidlat. Hindi ka kayang iligtas niyan sa mga masasamang espiritu. Tama? When you have Jesus Christ, in the name of Jesus, evil spirit will come out. Amen. Do you believe? So this morning, I want you to have the assurance. Gusto kong maging matibay sa puso natin ito, mga kapatid. Mga magulang, mga minamahal. Because everything what was happening in our life, we are being disturbed. Amen po ba? Pakinggan niyo pong maigi. Hello? Pakinggan niyo pong maigi ha. Lahat ng tao ay distracted. Lahat ng tao discouraged. Lahat ng tao, deprived. So kapag hindi po tayo tumingin sa Diyos, we will become disturbed, distracted, discouraged, and our life will become deprived. So only through Jesus Christ. Kaya, in conclusion, take note. Put Jesus in your heart. Believe Jesus. Maniwala ka na si Kristo ang tanging kailangan mo sa buhay mo. In John chapter 15 verse 5, without Christ, why we become Christian? Tingnan po ninyo, Christian, pwede bang pakita nyo yung word na Christian? I would like to share this. Christian, yung word na Christian, pakita nyo. Then, ipakita nyo yung salitang sinabi ni Christ sa John 15 verse 5. Okay? Christian. Pakita nyo yung Christian na word. Word na Christian muna. Tingnan po ninyo ha. Apart from me, you can do nothing. So the word Christian, paki-type nyo yung word na Christian. Pakita, word na Christian.
Malaki, lakihan yun, liit eh. Everyone who believes Jesus Christ, we are called Christian. Amen? So put away Christ. Tanggalin mo yung Christ. Tanggalin mo muna. Ano ang matitira? Alisin mo yung Christ. Put away Christ. Parang ang bagal ah. Yan. I-A-N. Mabagal ba talaga yung ano natin? Okay. I-A-N. Ilagay mo sa taas, I-A-N. Pag sunod-sunurin mo. Anong ibig sabihin ng I-A-N? I am nothing. Without Christ, I am nothing. Tingnan nyo. Why we are being connected to Christ? So that we will become something. Amen? Tandaan po natin, without Christ, we are nothing. Kapag wala si Kristo, we are nothing. Kaya nga, when we look unto Jesus, when we start looking at Jesus, tayo po ay magiging makabuluhan. Pakita nyo yung John 15 verse 5. Jesus said, apart from me, you can do nothing. So without Christ in our life, if you do not look, if you do not believe, hindi ka sumampalataya, hindi ka naniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, you can do nothing and you are nothing. So believe Jesus Christ. Amen po ba? Maniwala tayo. Mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, 100%, if you put away Christ, you will gain nothing in your life. Pag inalis mo si Kristo. Kaya habang ikaw ay nandito sa journey, tingnan po ninyo kanina ha, yung example ko sa inyo, sa lumang tipan. While they are in the journey, in the wilderness, naging pasikot-sikot yung daan nila. Ano nangyari? Walang nangyari. They gain nothing. So they die. So kung gusto mong, while we are journeying, having a journey in this life, here on earth, gusto mo magkaroon ng gain, believe, look unto Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Tandaan natin, hindi tayo ang nagpapasimula ng pananampalataya natin. Tumingin ka lang muna kay Christ. Fix your eyes to Jesus. Focus your eyes to Jesus. Look unto Jesus. Yan yung mga salita na tandaan mo. Fix your eyes, look unto Jesus, focus your eyes unto Jesus. Then you will become established in your life. We will have eternal life. We will have a true and joyful life. Totoo. Mararanasan natin yan sa buhay natin. Kaya sa umaga pong ito, hayaan natin. Let us open our heart. Amen po ba? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo kung masaya. Kapag masaya yan, ibig sabihin, nandyan si Christ. Pagka wala si Christ yan, makita mo, mukhang sabukot yan. Pero ang taong may Kristo, masaya yan. Amen po ba? So if you want to have a joyful heart, a joyful life, hopeful life, look unto Jesus. Tumingin lang tayo kay Christ. Huwag niyong tignan yung katabi niyo. Madi-discourage kayo sa katabi niyo. Huwag kayong tumingin sa akin. Amen? Huwag din kayong tumingin sa sanlibutan kasi anyone who love the world, God hate them. Ang lahat ng nagmamahal sa sanlibutan, hindi kaaway ng Diyos yan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, brothers and sisters, start looking to Jesus. Amen? Huwag nyo nang tignan yung mga problema nyo.
Kasi yung problema, problema yan. Mananatiling problema yan. Hayaan mo yung problema sa kanyang problema. Look unto Jesus. Amen? Hayaan mo yung sakit mo, kung meron kang sakit at karamdaman, look unto Jesus, because when we look unto Jesus, gagaling ka. Di ba? Gagaling ka. Sa totoo lang, alam nyo, lahat ng mga taong naniniwala kay Christ, tingnan niyo yung isang babae. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayang damit ni Jesus na to, gagaling ako. Gumaling siya. Why? He looked unto Jesus. Miracle after miracle happen sa kanyang buhay. Kaya habang tayo nakatingin kay Kristo, maraming himala sa buhay natin ang mangyayari. Amen po ba? Alam nyo, for the glory of God, I would like to share this. Sa totoo lang talaga, yung pagpapatayo natin ng CR doon sa church, wala ho tayong budget pa. Pero dahil nga meron tayong camp, kailangan natin ng CR doon. Alam niyo po ba, God provide. God provided. Meron na tayong 2 CR ngayon natapos. At nung time na walang tangke, sabi ko, Lord, saan kaya kami kukuha ng tangke? Wala kaming pambayad. Look unto Jesus. I look unto Jesus. Alam niyo po ba na ang Diyos, gumagamit siya ng mga tao na talagang hihipuin niya. Ayan o. May may pintuan na yan. Kahapon, di ko lang napicturan eh. May pintuan na yan. Meron na ring meron na ring inodoro yan. Alam niyo po ba na lahat yan, God provided sa loob lang ng 2 linggo? 2 linggo. Ang laki ng CR na yan. Siguro ang CR na yan, ito. Yang anong yan? Itong block na yan. Mula rito hanggang doon. CR ng babae, tsaka CR ng lalaki. Tingnan nyo, God provide. Humipo siya ng mga tamang tao na talagang gagamitin niya. Iba-ibang lugar yan. Kaya nga kahapon, dinala ko doon yung tangke na nilove gift ng ating kapatid. Na talagang, I'm so blessed nung kinukwento nila yung paano nila naalala yung tangke na yan. Nakaka-bless kasi God communicate doon sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, do not get tired. Huwag tayong mapagod sa buhay. Huwag tayong magsawa sa buhay. Patuloy tayong tumingin kay Kristo. Amen po ba? When things, parang ang tingin mo, parang ang hirap mangyari, look unto Jesus. Because when we look unto Jesus, God, nothing is impossible unto Him. Kaya lahat ng imposible, tumingin ka kay Kristo, magiging posible yan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa buhay mo, kung ano man yung imposibleng mangyari sa buhay mo, nangangarap kang maging doktor, nangangarap kang maging engineer. So I would like to share with you, Sister Susana, how many days or months only you will become a doctor? Only 1 month? 1 year. So Sister Susana, she is a medicine. Not medicine. Medical doctor. Sorry. She is a medical doctor. Sorry. Medicine, gamot no? Sister Susana, she is a medical doctor. She is studying at Fatima. So let us give a warm up applause to Sister Susana. 1 year more. So we are praying for her that God will continue to use her. Nothing is impossible. You know what? Pandemic, we are communicating even though there is a pandemic. So nothing is impossible. When you believe in God. So Sister Susana, I don't know what kind of a miracle God connected us. She is from India, then I am from the Philippines. Right? So, these are the things that we need to look. Mahirap minsan yung mga imposibleng bagay. Tandaan po natin,
Alam nyo ba na walang imposible sa Panginoon? O, isa pang patotoo, I want to share with you one thing testimony. The church in Pangasinan. Last February, they held their, yung kanilang 5th year anniversary. Alam nyo ba, nirenovate natin yan from January. From January. So, we need to finish it February before 4th Sunday of February. We need to finish that by faith. Pastor Lolita told me, second Sunday of February, Pastor, when we will going to start again the renovation? Sabi ko sa kanila, by faith. Next week, we will start. I have no money. But praise God, God used the Hawaiian Christian. Our Hawaiian brother. From Hawaii. Ginamit niya yung Hawaiian Christian. So nakita niya, nung pinagpipray ko siya, sabi ko, when I pray to him, to both of them, I pray for them. Alam niyo ba na ang Panginoon, sabi niya, Pastor, padala ka ng tao dito. Bibili natin yung mga materials na kakailanganin. So praise God, before the anniversary came, the church in Pangasinan was already renovated. Amen? So February. So palakpakan natin ang Panginoon. So this is why I am so excited. So these are what happening. So this May, Tarlac also will have church building. 1 month, only 1 month, they will build it in 1 month by faith. Do you believe in that? Naniniwala ba kayo? Ha? So kung natapos itong mga to dahil sa galaw ng Panginoon, kaya din gawin ang Tarlac. Kaya nga, gusto na nga nila simulan nung last February. Sabi ko, wait lang, ito munang Pangasinan. So, after ng camp, sisimulan na nila yung Tarlac building. Kaya, matatapos ito ng before May. Before May. Bago magkaroon ng anniversary. Ayan, si Brother Teng, nakarating na dun yan. So, sasama kita doon para Hindi, sa anniversary. Sasama ko kayo para makabisit kayo ulit, makita niyo kung ano yung nangyayari na ngayon. So, Brother Teng, pwede bang tumayo si Brother Teng? Yan. Yan. Si Brother Teng, yan, siya yung isa sa mga manggagawa natin na ginagamit noon. We are going there. Kasama yan si Brother Teng. So, praise God. When we look unto Jesus, nothing is impossible. Amen? So, everything are possible. Sa buhay natin, kung merong mahirap na bagay sa buhay mo, maniwala ka. Look unto Jesus. Sa school, mga estudyante, napakahirap na mga assignment nyo, ang hirap tapusin, look unto Jesus. Huwag mong tignan yung problema mo sa school. Tignan mo si Christ. Tutulungan ka ni Christ. Amen? Amen po ba? Alam ko, mahirap mag-aral ngayon. It is very hard to study because it is very complicated. Masyadong komplikadong pag-aaral ng mga bata ngayon. Biro mo, nasa bahay ka na, nag-aaral ka pa. Pero do not look at your study. Look unto Jesus. Tignan mo yung Kristo na pinaniniwalaan mo. Matatapos mo lahat ng assignment, lahat ng due dates. O, yung mga due dates din ng mga nanay-tatay. May mga due date tayo, di ba? Mga binabayaran. Huwag kayong tumingin doon. Tumingin kayo kay Christ. Lahat ng due date na yan, tatapusin lahat yan ng Panginoon before the due date will come. Amen? Kaya sa oras pong ito, I would like to believe. Believe this. Look unto Jesus. Tumingin po tayo kay Christ. Amen po ba? Sapagkat si Kristo po, we will become established in life. Here on earth, and life after death. Yung buhay sa kabilang buhay.
Kaya sa oras na ito, hayaan po natin, habang tayo po, nandito tayo ngayon, tanungin ko kayo, do you believe Jesus? Naniniwala ba kayo? So kung naniniwala ka ngayon, open your heart. Buksan mo ang puso mo. Maniwala ka, sinasabi ng Bible, in Romans chapter 10, verse 9 to 10. Romans chapter 10, verse 9 to 10. If you declare, tingnan nyo po maigi ha, pakinggan nyo maigi. If you declare with your mouth that Jesus is Lord, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka sa puso mo ha, that God raised Him from the dead, you will be saved. Ikaw ay maliligtas. Verse 10. For one believes with his heart, ang sino mang sumasampalataya sa puso niya, pinapatawad na sa mga kasalanan. And declares with his mouth and is saved. Kapag ikaw ay sumampalataya ng buong puso, napapatawad at naliligtas ang ating buhay. So again, look unto Jesus. Wala tayong ibang titignan kundi si Jesus Christ. Kahit maraming mga problema sa tabi mo, problema mo yung katabi mo, maingay, daldal ng daldal yung katabi mo, look unto Jesus. Amen po ba? Alam nyo, kapag kayo ay nakatuon sa Panginoon, you will find the true way of life. Believe this. You will not be distracted. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa tao, madidistract ka. Sa paligid mo, madidisturb ka. Madidiscourage ka. Madideprive ka. Lahat yan. But when we start looking unto Jesus, you will become safe. Amen po ba? Magiging safe tayo. Kaya kung titingnan po ninyo, sa buhay po natin, wala nang tayong hahanapin pa kapag tayo nakatingin kay Kristo. Ikaw na ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Amen po ba? So magiging masaya, you will become the very joyful person on the earth. Ikaw na yung pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Kaya tayo lahat ay tumayo at patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Start looking at Jesus. Mga kapatid, let us focus our eyes. As we sing this song, hayaan po natin, let us feel the mighty presence of God. Patuloy po nating damhin sa oras na ito yung presensya ng ating Panginoon. Let's be serious right now. Open your heart and you will find kung ano yung hinahanap mo. Let us bow down our head and let us continue to worship God. Shall we sing this song? When I look into your holiness, when I find to your loveliness. Mga kapatid, sa oras pong ito, lahayan na ituon mo ang iyong paningin sa ating Panginoon. Yes. Focus our mind, our heart, our soul, our spirit unto Jesus. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me, become shadows in the light of you. When I look into your holiness, when I look into pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay?
Hayaan mo sa oras na ito, huwag mong pansinin ang iyong katabi. Yes, let us feel the presence of God. Patuloy mong damhin ang presensya ng Panginoon. Ang Diyos ay nasa langit, nakikita Kanya sa oras na ito. Let us be serious. Nais ng Panginoon na maranasan ang ganap na buhay of reaching your heart. Then my will becomes enthroning your life. When all things that surrounds become shadows in the light. Brothers and sisters, let us start to worship the living God. Hallelujah! I worship you. I worship you. Worship you. The reason I live is to worship you. Worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Shall we sing this song once again with all our heart? When I look into your holiness, Look into your holiness. yes, All things into your loveliness. When all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroning your love, when all things that surround when me all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live, the reason I live is to worship you. Worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live Is to worship. Sabihin natin sa Panginoon, Father, we love you. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. Sige po, sa oras pong ito, sabihin natin, Jesus, we love. Yes, the Spirit of God is moving right now. Glorify thy name. Glorify thy name in
Spirit, we love you. Let us lift our hands. Spirit, adore you. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Everyone who love the Lord, let us sing this song. Glorify thy name. 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 Glorify thy name in all the earth. Sa pinakamalakas na tinig, lift up your hands and sing praise to Jesus. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Sa oras na ito, mga kapatid, lahat na nagmamahal sa Panginoon, we are to glorify the name of Jesus. Kung sa oras na ito na narito ka ngayon at nakikita ka ng Diyos mula sa langit, God is in heaven. Be serious. Maging seryoso kayo ngayon. This is not a joke. Nasa langit ang Diyos at ikaw ay nandito sa lupa ngayon. God knows your heart. Kapag ikaw ay nagtatawa ngayong oras na ito at hindi ka seryoso, paglabas mo sa lugar na ito, mararanasan mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka seryoso sa Kanya, God will not also be serious to your life. Tandaan mo, be serious. This is not a joke. We are worshiping the living God in this place. So everyone who loves Jesus, worship and glorify the Lord. Lift up your voice. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. I give glory to your name. I give glory to your name. Oh Lord, oh Lord, glory to your name. For your name is great and greatly that you are truly God. Glorify thy name. I give glory to your brothers and sisters, mga kapatid, sa oras pong ito, without Christ, we are nothing. Tandaan po natin yan. Pag wala ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, hindi mo mararanasan ang tunay na tagumpay. Hindi mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Hindi mo mararanasan ang tunay na kagalingan sa iyong buhay. Ang tunay na kagalingan ay yung mapatawad ang mga kasalanan natin. Let's be serious. You will die if you will not look unto Jesus right now. Because God says, everyone who look
and call upon the name of the Lord will be saved. Do you want to look and call upon the name of the Lord? Sa oras na ito, kung tatawag ka sa oras na ito sa Panginoon, sabihin mo, I believe in you, Lord God. You will be saved. Kapatid, you want to be saved? Alam niyo, impyerno ang bagsak natin kapag hindi tayo naging seryoso sa Diyos. We are here. God is holy. This is not a joke. This is a holy place. Let's be serious. Tandaan mo, nasa langit ang Diyos. Kung titignan mo sa Bible, hindi sila naging seryoso sa Diyos. God bring them the serpent and they bite them all. Pwedeng gumawa ang Panginoon sa buhay natin ng hindi maganda sa buhay mo para makilala mo kung sino siya. Pero sa oras na ito, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos sa atin, mahal niya tayo at gusto niya tayong bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. If you want this, God is offering unto you. Gusto mo bang tanggapin ito? Kung sa oras na ito gusto mong tanggapin, bow your head, makipag-usap ka sa Panginoon. As you close your eyes, gusto mo ng kagalingan? Gusto mo ng kapayapaan? Gusto mong ikaw ay samahan ng Panginoon sa buhay mo habang ikaw ay nandito sa lupa? Look unto Jesus. Yes, believe unto Him. Hallelujah. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Lord, hayaan mong sa oras pong ito, Panginoon, patuloy kang kumilos sa puso't isip ng bawat isa. Magpakilala ka, Panginoon, katulad ng mga narinig nilang mga salita mo, O God. Nang si Peter ay nakatingin sa iyo, miracle after miracle, he walked above the water. When he began to look behind, beside, Lord, nagsimula siyang lumubog. We will sing without looking and having faith. Kapatid, lulubog ka. Kapatid, babagsak ka kung wala si Jesus sa buhay mo. Sa oras na ito, hayaan mong isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Are you willing to surrender your life to Jesus? If you want to surrender your life to Jesus right now, seriously, pray. Lord, I pray. Narito ang mga babae at lalaki na nasa harapan mo. Hayaan mong kahabagan mo po ang bawat isa. Have mercy on us. Forgive our sin, Lord Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon, sa kataasan ng aming mga puso, ang aming pagmamalaki, ang aming kayabangan. Lord, hindi namin hawak ang buhay namin. Hawak mo ang buhay namin anytime. Kaya mong kunin ito. Anytime, kaya mong bawiin ito. Sapagkat ito'y nagmula sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami. Hayaan mong sa oras pong ito, isinusuko namin ang aming buhay. Patuloy naming isinusurrender sa iyo. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa bawat isa. I pray, pagarihin mo po sila. Hayaan mong ang bawat salitang narinig nila, ito po, Panginoon, ay mangusap. Let your power, O God, let the power of your word, let the power of the Holy Spirit continue to move, convict, and transform. In the name of Jesus.
Hallelujah. Tabasin mo, Panginoon, ang lahat ng mga masasamang ugali sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ang salita mo ay matalim. Magkabilay talim, Panginoon. Hayaan mong sa salita mo ay matabas ang lahat ng mga hindi ka nais-nais. Lord, lahat ng nagpapakumbaba sa iyong harapan, lahat ng lumalapit sa iyo, Panginoon, kinalulugdan mo. Lahat ng naniniwala sa iyo, Panginoong Yesus, pinatawad mo na. You forgive us. At patuloy, Panginoon, inilayo mo na kami sa sumpa ng kamatayan at kapahamakan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo, Diyos, ang dalangin ko sa bawat isang naririto ngayon, ang tunay na pagbabago ng buhay, na ikaw ang naghahari. Ikaw, Panginoong Yesus, ang Diyos ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Yesus, maghimala ka sa kanila habang sila'y nakatuon ang pananampalataya sa iyo. Yes, I pray, miracle after miracle will happen sa kanilang buhay as they look upon you, God. O Diyos, pagalingin mo, Panginoon, ang lahat ng aspeto ng buhay ng iyong mga anak. Financially, emotionally, physically, mentally, and especially, Lord, spiritually. I pray, let the healing touch, Panginoon. In the name of Jesus, move upon their lives, oh God. Hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah. Let us give glory to God. Lift up your voice. I give glory to your name.